Ang saya, no? Ang saya pala maglaro. Ngayon ko lang din na-discover na marunong ako sumayaw. Thanks to you. Ayag niya sa babaeng akala mo'y basang sisiw. Come on, baby. Let's dance! Pangaasar niya pa. Pumadyak-padyak pa siya kaya naman yung tubig sa sahig ay sinigurado niyang tatalsik yung lahat sa pagmumukha nito. Nang makabawi sa pagkagulat ang babae, tumili ito ng tumili. Habang tumitili ito, kinuha niya ang mopping trolley na itinaob nito kanina. Kaya parang concert ang nangyari. Kung malakas ang dali nito ay mas malakas ang pagkanta niya. Kasabay ng pagtambol niya sa mopping trolley gamit ang dalawang palad niya. Yung tipong pwedeng makabasag ng eardrum. Marami na ang napapatingin sa direksyon nila ng babae pero tuloy pa rin ang pagtili nito kaya naman ganun din ang ginawa niya. Daig niya pa ang DJ sa mga oras na iyon. Nagmistulang concert hall ang ground floor ng VNet. Hindi pala concert ang nagaganap dahil para itong kambing na tumitili kaya naman ginaya niya rin ang tunog na isang asong umaalulong. Para silang mga baliw sa ginagawa nila ngayon. Ayos lang, at least hindi siya nag-iisa. Stupid! Bulyaw nito sa kanya nang mapagod ito sa kakatili. Napagod ito. Panis, hindi siya nito kinaya. Siguro kung naglinis siya tapos na sana siya. Pero kasi ang babaeng ito'y nananadyay. Hindi naman yun pwede. Nakakapagod palang sumayaw lalo na kung hindi ka naman marunong at pinipilit mo lang talaga ang sarili mo. Hindi na siguro nito nakayanan kaya tumigil na ito sa kakatili. Tumingin siya sa mga taong nandoon. Alam niyang iniisip nitong baliw silang dalawa ng babae. Thank you guys. Much appreciated. Nagbaw pa siya sa harapan ng mga empleyado na nakasaksi sa kanila. Umiling-iling naman ang mga ito at isa-isang nagpulasan. Stupid! Angal nito sa kanya ng babae na halatang nahihiya sa mga taong nandoon. You are shameless! Hindi naman siya apektado kaya wala siyang pakialam sa mga sinasabi nito. Ngumisi siya dito. Ayan, nakarma ko tuloy. Sa susunod kasi, kung nadaan ka, dumaan ka lang. Hindi yung tatambay ka tapos sa basang sahig pa. At dahil nakasalampak ito kaya yumuko siya para magkaharap sila at mariin niya itong hinawakan sa panga. Alam mo, ang sarap mong saktan. Salamat ka't maraming tao dito ngayon dahil kung wala, sisiguraduhin kong uwi ka sa inyo na kulang na yung parte ng katawan mo. Pagkasabi nun ay tumayo na siya at pinagpagan ang sarili at nagpunas ng invisible niyang pawis. No sweat. You, halika rito. Kailangan mong turuan ng leksyon. Hysterical nitong sigaw. Galit na galit, gustong manakit. Nahihirapan itong makatayo dahil nga naka-high heels ito. Minuto siguro ang ginugol nito bago ito nakatayo ng diretso. Nang makatayo ito'y lumapit kaagad sa kanya ang babae at hinawakan siya nito sa braso. Get your hands off me! Anya dito na may kasamang pagbabanta. Pasalamat itong babaeng ito dahil maraming taong nakamasid sa kanila dahil kung wala, kanina pa sana niya ito nasakmuraan. Follow me! Utos nito sa kanya na daig pang isang kambing na takot maulanan dahil ang tinis ng boss nito. Sisiguraduhin kong huling araw mo na to. Paulit-ulit nitong sambit habang papunta sila sa opisina ng supot niyang boss. Fine, mauna ka na maglakad. Saan ba tayo pupunta? Sa office ba ni Sir Joshua? Tanong niya dito kahit alam naman niya na ang tinutumbok nilang direksyon ay patungo sa opisina ni Joshua. Halatang magsusumbong ito sa boss niyang isa ding baliw. Habang marami itong sinasabi, siya naman ay kumakanta. Todo birit pa siya kahit wala naman sa tono para lang asarin ito. Kapag hindi kinaya, dapat magsumbong na. Kahit magsama pa ang dalawang ito'y wala siyang pakialam. You're so stupid! Ganyan talagang asal ng mga taga-squatter. Paranig nito sa kanya. Tingnan natin kung makakakanta ka pa mamaya. Squatter mong mukha mo. Ang taas ng tingin nito sa sarili. Hinahayaan niya lang na magmukha itong baliw dahil panay ang salita nito kahit wala naman itong kausap. Porkat mayaman ang taas ng tingin sa sarili, baka nga mas malaki pang bahay nila kaysa sa bahay ng babaeng to eh. Hindi naman siya affected sa mga pinagsasabi nito kaya wala siyang pakialam. Hindi siya natatakot kahit magsumbong pa ito sa tatay nitong panot. Pagpasok nila sa opisina ni Joshua, umarte ka agad ito na akala mo'y aping-api. Samantalang nung silang dalawa lang ang tapang-tapang. Kulang na nga lang kainin siya nito ng buhay at tirisin ng pinong-pino pero ngayon, let's the battle begin. She's ready for a long fight anyway. Medyo matagal-tagal na rin siyang hindi nakakapag-exercise eh. Baka naman pwede niya itong gawin na punching bag. Mga 3 suntok lang masaya na siya. Joshua! Malakas nitong tawag sa pangalan ni Joshua. Ang OA lang.
This dumb janitress! Fired her now! She's so stupid! Sabi pa nito habang dinuduro-duro siya. Wala din naman siyang pakialam kahit tanggalin pa siya ni Biliana. Mas maganda nga yun eh. Kapag tinanggal siya ni Biliana, siguradong magiging ayahay na ang buhay niya. Sasabihin niya sa daddy niya na tinanggal siya sa trabaho at hindi siyang umalis. Umalukip-kip siya habang nakasandal sa hamba ng pintuan ng opisina ni Supot. Nakikinig sa mga hinaing ng babaeng akala mo lumusong sa baha. What happened? Nalalaki ang mga matang tanong ni Joshua dito. Kinuha pa nito ang coat na nakasampay sa swivel chair nito at ibinalot iyon sa babae. Protective, ha? That girl! Turo nito sa kanya. She hurt me, Joshua. Look at my face. She throws me a pail. Akala mo batang paslit ito na nagsusumbong sa tatay. Medyo namula lang naman ang mukha nito ng konti. Binuto ba naman niya ng timba eh. Susumbong ka sa tatay ko. Yung bully kang tao pero kapag pinalagan ka, bigla kang uuwit magsusumbong ka sa tatay mo o di kayo sa kuya mo. Ganun na ganoon ang babae ngayon sa harapan niya. Mukhang mahaba-habang usapan na magaganap. Miss Timaloko, what happened? Pukaw sa kanya ni Joshua habang nakakunot ang noon nito. Mukhang paniwalang-paniwala ang supot na to sa acting ng babae na kung todo iyak pero wala naman luhang pumapatak mula sa mga mata nito. Sumisinghot-singhot pa. Best actress. What? Bakit siyang tinatanong mo, Joshua? Sabat ng babae. Binuhusan niya lang naman ako na isang baldeng puno ng tubig. Damn her. Yung tubig na ginagamit niya sa pagmamap niya. In short, marumang tubig. Tanggalin mo siya sa trabaho, Joshua. I don't want to see her ugly face again. Pabuliw nitong utos kay Joshua. Ugly face? Kailan pa siya naging pangit? Sinungalin. Malinis kaya binuhos niya rito. Kung may bukas nga lang na poso negro, baka doon talaga siya sumalok ng tubig para yun sana ibinuhos niya rito. Kagawa na lang ng kwento, hindi pa ginalingan. Sa itsura pa lang nito mukhang gamit na gamit na. Sino ba namang babaeng matino magsusuot ng sobrang ikli? Halos kita na nga ang singit nito na mukha namang sanga ng kahoy. Ano ba nangyari? Tanong ulit sa kanya ni Joshua at hindi pinansin ng babaeng masama ang tingin sa kanya. Papansin ko siya eh. Formal niyang pahayag. Do you know why? Then ask me why, Joshua. Ask me. Come on, sir. Utos niya. Gusto niya tanungin siya nito kung bakit niya binuhusan babaeng maputla pa yata sa tokwa dahil hindi na normal ang kaputian nito. Hindi lang silang tatlo nandoon dahil nasa loob na naman ng opisina nito ang dalawang lalaki na halos araw-araw niya yatang nakikita. Mukhang wala naman ito mga pakialam dahil kumakain ang dalawa ng prutas. Ako pantanga? Ha? Ako pa? Sigaw nito na halos lahat ng laway nito ay magtalsikan na dahil sa sobrang galit sa kanya. Buti hindi ito napapaos sa kakasigaw. Alam mo naman ako ang tanga. Kung hindi mo sana sinipa yung signboard na nilagay ko at kung hindi mo rin sana tinaob yung mopping trolley ko, hindi sana kita binuhusan ng tubig. Katwiran niya. Total nagsinungaling naman ito kay Joshua kaya hindi naman siguro kalabisan kung magsisinungaling din siya ng konti. Umiling-iling pa siya kunwari. Ay, imbis na sa kubeta ko sana ibubuhos yun dahil nga madumi. Sa'yo ko tuloy na ibuhos. I'm so sad. Nagulat kasi ako sa ginawa mo. Anya sa babae na nanlilisik na ang mga mata. Hindi mo napansin? Amuyin mo yung sarili mo. Ang baho mo, di ba? Wala pang nakakatalo sa isang Reyna Daphne. Isang tao lang ang pwedeng sumira ng araw niya. Si Ethan lang. Ay mali, dalawa na nga pala ngayon. Pangalawa ay ang boss niyang baliw. What? You're so stupid! Sigaw na naman ito na hindi malaman ang gagawin. Halatang nandidiri ito. Ang arte. Saan man siya kukuha ng isang balde na puno ng dumi? Hindi nag-iisip ang babaeng to. Umakto naman siyang walang naririnig dahil nagkunwari siyang tumitingin-tingin sa kuko niya kung maayos pa bang cuticles niya. Parang gusto niyang sapakin ang mukha nito eh. Kahit mga 3 beses lang para manahimik sana. Ang ingay kasi eh. Joshua, please. Tanggalin mo siya, baby. Masama ng ugali niya. She doesn't know how to respect her boss. Natawa siya sa sinabi nito. Baby mo si Joshua? Ang tanda na niyan, baby pantawag mo? Sinipat niya ang kabuuan nito. Kawawa naman dahil basang-basa. Medyo nahabag siya ng konti. Umuwi ka na, uy. Maligo ka na sa inyo. Magbanlaw ka mabuti ha, dahil kung hindi, galis ang aabutin mo. Sige ka, kapag nagkaroon ka ng galis, baka hindi na sa'yo makipagtalik sa sir. Payo niya rito habang nakangiti. Baby daw? Gurang na baby pa rin? Nakakakilabot.
Napansin niyang mukhang namatanda si Joshua. Nagulat pa kunwari sa sinabi niya pero halata naman na ginagamit nito ang babae. Sino ka para sabihin sa akin yan, ha? Ang kapal na mukha mo. Singal na to sa kanya. Ngumiti na naman siya dito. Yun ay payong kaibigan lang. Hindi nga pala tayo magkaibigan. Pero kahit hindi tayo close, medyo concerned din naman ako sa'yo. Kapag tinanggal ka sa kumpanyang ito, siguradong sa kangkungan ka pupulutin. Pangmamata sa kanya ng babae. Ngumiti pa ito sa kanya ng nakakaloko. Umismid siya dito. We, di nga. Paano mo nasabi na pupulutin ako sa kangkungan? Lagi ko nalang naririnig yan. Kaya ibahin mo naman. Wala kang originality no? Dapat ganito. Kapag tinanggal ka sa kumpanyang ito, siguradong pupulutin ka sa tubuhan, maisan, sagingan, palayan. Ganun dapat? Mahirap ka na nga, ganyan ka pa umasta. Ano bang pinagmamalaki mo? Sino ka ba? Hanggat hindi ito tumitigil, hindi rin niya ito titigilan. Ito naman ang nauna Umirap siya at tumawa ng malakas. Sino ako? Ako lang naman si Daphne de Baloko. Kaya hindi mo ko maloloko. Ang arte-arte mo naman. Parang dumi lang naman yun, galit na galit ka na. Mahinang saan niya rito habang natatawa na para bang hindi sa kanya big deal ang mabuhusan na isang balde ng dumi. Kadiri. Alam niya na susunod nitong gagawin. Aatakihin siya nito dahil kitang-kita niya sa mukha nito na handa itong makipagpatayan, makaganti lang ito sa kanya. Pero sorry na lang ito dahil kung iniisip pa lang nito, malamang nagawa na niya. At hindi nga siya nagkamali. Sumugod ito sa kanya at akman sasampalin siya pero naunahan niya. Bulakas niya itong sinipa sa tiyan kaya tumilapon ito sa sahig. Pagbagsak nito, nakabukaka ito kaya kitang-kita niya ang suot nitong panloob. Para itong palaka na nakatihaya. Agad naman tumayo ang boss niya at tinulungan ito. Stand up for me na. Puno ng pag-iingat at pagsuyo itong umalalay sa babaeng nakasalampak sa sahig. Joshua! Halata sa boss nito ang takot. May luha na rin na namumuo sa pangit nitong mukha. Kahit nakatuon ang atensyon niya kay Joshua at sa babae, nakita niya pa rin na may isang bagay na papalapit sa kanya. Pwedeng tumama iyon sa mukha niya kapag hindi niya iyon nasalo. Pero dahil magaling siya, nasalo niya iyon nang hindi tumitingin. Isa sa mga kaibigan ni Joshua ang bumato sa kanya ng mansanas at agad niyang kinagatan at ninuyanguya na parang gutom na gutom. Kumindat siya sa taong bumato sa kanya ng mansanas at pagkatapos ay masalampak siyang umupo sa bakanteng upuan na nakaharap sa desk na Biliana. Daphne, look at her. What did you do? Nababaliw ka na ba? Sita sa kanya ni Joshua. Tinignan niya naman ang babaeng tinutukoy nito. Hindi pa po ako baliw, sir. Pero papunta na po. Kaya medyo nabistansya po muna kayo sa akin. At yung babae na yan, ilayo mo muna. Dahil baka hindi na yan makilala ng mga kamag-anak niyan. Kapag tinitingnan ni Joshua, nakanguso at todo paawa. Pero kapag tumitingin sa kanya, nanguuyam ang mga ngiti nito. Dumidila pa na akala mo'y butiki. Look at her, Daphne. Why are you like that? Sana hindi mo na lang siya pinatulan. Bulyaw sa kanya ni Joshua. Sira ulo to Imbis na kalmado na siya, bigla na naman tuloy uminit ang ulo niya. Kanina ko pa nakikita ang pagmumukha niyan. Pamemeloso po niyang sagot, habang patuloy pa rin sa pagnguya ng mansanas na akala mo sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakatikim nito. Kanina ko pa nakikita yung pagmumukha niyang ubod ng pangit. Tumingin naman siya kay Joshua. Alam mo Joshua, huwag mong araw-arawin yan dahil nangangayayat na. Once a week o kaya twice a week lang dapat dahil lahat ng sobra nakakasama. Anak ako na isa sa mga board member nitong kumpanya kung saan ka nagtatrabaho. Dito ka kumukuha ng ipinapakain mo sa pamilya mo. Sabat na naman ang babae. Huwag na huwag mo akong iinsultuhin. Ano kaya pag-ugali meron ito? Hindi naman kinakausap pero sabat ng sabat. Hoy babae, unang-una wala akong pakialam kahit anak ka pa ng pinakamayaman tao dito sa mundo. Pangalawa, hindi pa ako sumasahod kaya hindi ko pa napapakain ng pamilya ko mula dito sa kumpanya ipinagmamalaki mo. At pangatlo, nagsasabi lang naman ako ng totoo na maghinay-hinay lang kayo ni Joshua dahil nangangayayat ka na. See? Sumasagot pa talaga? Ang kapal na mukha niya Joshua. Parang batang sumbong nito kay Supot. Nalilitong tumingin sa kanya si Joshua. Marahil ay hindi nito alam kung sino ang kakampihan sa kanilang dalawa. Wala naman din siyang pakialam kahit magkampihan pa ito at ang babae nito. Parehas din naman na may mga saltik ito sa utak. Joshua, tanggalin mo na siya. Malandi nitong utos kay Joshua. Arte, kapag ito'y sinapak niya, siguradong dila lang nitong walang latay.
Hindi ka ba napapagod sa kakasagaw mo? Mukha kang Dracula, alam mo ba yun? Akbang tatayo na siya para lapitan ng babae nang bigla itong magtago sa likuran ni Joshua. Enough! Bumalik ka na sa trabaho mo. Angil sa kanya ni Joshua dahilan para mapahinto siya sa paglapit sa babaeng walang tigil sa kakasigaw. Umirap siya at tumawa na nakakaloko bago tumingin sa babae. Sa susunod na gumawa ka ulit ng hindi maganda habang nagtatrabaho ako, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Napatingin naman siya kay Joshua na todo haplos. Sa bewang nito na animoy pinapakalma ang babae. Tumingin siya sa mga mata nito. Yung uri ng tingin na may kasamang pagbabanta. At ikaw naman, turuan mo yung babae mo ng tamang asal. Sa susunod na magpalakad-lakad yan sa kalagitnaan ng paglilinis ko o kung sino man sa mga kasamahan ko sa trabaho, hahampasin ko talaga mukha niya ng balde o kaya mukha niya ang gagamitin kong mop sa buong maghapon. Bago siya magpasyang umalis ay kumuha muna siya ng isa pang mansanas. Nakasunod naman ang tingin ng mga taong nandoon sa bawat ikinikilos niya. Patay gutom! May nambulong ng babaeng nakayakap kay Joshua na umabot sa kanyang pandinig. Kaya naman, 2 mansanas ang kinuha niya para ibigay dito ang isa. Binato niya ito sa mukha ng mansanas. O ayan, alam kong gusto mo rin ng mansanas pero nahihiya ka lang. Para kasing asong ulol na naglalaway dyan. Daphne! Tawag sa kanya ni Joshua na may kasamang pagbabanta. Galit ka? Sabihin mo lang, galit din kasi ako eh. Hindi siya magpapatalo dito. Tiningnan niya rin ito ng masama at nakita niyang sunod-sunod itong lumunok. Bumaling siya sa 2 lalaki na kaibigan nito na kanina pa nakayuko. Tinapit niya ang mga ito. Nakita niyang may mga luha ito sa mga mata. Sanay niya siya nitong umalis na pagkatapos ay yumuko ulit. Ano nangyari sa 2 to? Thank you nga pala sa mansanas. Babayaran ko ang mga ito kapag sumahod na ako. Wala siya nakuha ang sagot mula sa 2. Hindi na rin ulit ito tumingin sa kanya. Nagtataka man ay dahan-dahan siyang umalis sa harapan ng mga ito. What the hell? Mukhang masasiraan yata talaga siya ng bait sa mga taong nakapaligid sa kanya. Bago tuluyang lumabas sa opisina nito, lumingon pa siya tumaktong babatuhin naman sana si Joshua at yung babae. In fairness, mabilis ang dalawa dahil sabay pa itong yumuko. Habang palabas ng opisina ni Joshua, napabungis-ngis tuloy siya nang wala sa oras. She's a devil, Joshua. She's a bitch. Paulit-ulit na sumbong sa kanya ni Carmina nang makaalis si Daphne mula sa opisina niya. She's just a dumb janitress, but she acts like a boss. Carmina is one of his board member's daughters, his bed warmer, and she's only good at one thing and that is sex. Ibang klase kasi ito pagdating sa kama. Carmina is wild when it comes to bed. Halos lupay-pay na siya pero hindi pa rin siya nito tinitigilan. Kaya kung minsan ay tinataguan niya na ang babae. Nakakatakot kasi ang pagiging agresibo nito dahil minsan hindi niya talaga kinakaya. 10 rounds are not enough for Carmina. Wala silang relasyon ng babae. Ito rin naman ang nagsabi sa kanya na hindi siya nito pakikialaman at ganoon din siya dito. It was just plain sex and no commitment. Nakikinabang ito sa pera niya at naibibigay naman ito ang pangangailangan niya bilang isang lalaki. Hindi rin lingid sa kaalaman niya na marami ng lalaki nagdaan sa buhay nito. Pero ngayon napapansin niyang napapadalas ang pakikialam nito sa kanya. Daig pa nito ang asawa kung bumakod sa kanya. Gusto yata nito lahat ng empleyado niya ay puro lalaki lang. Lahat ng babaeng napapatingin sa kanya ay sinisinghalan nito. Siguro nakita nito na maganda ang janitress niya kaya gumawa ito ng paraan para mawala ito sa kumpanya. Kaya lang, hindi siguro nito inaasahan na palaban din ng isa. Inaamin niya na maganda naman talaga ang janitress niya. Daphne has an innocent brown-colored eye na talaga namang nakakaakit. Lalo na kapag tinitingnan niya ito sa mata. And she has a heart-shaped face too. Matangos din ang ilong nito. Kaya nga siguro nakapag-asawa ito kaagad ng maaga. Kahit naman kasi sino ay maaakit sa babae, kaya siguro hindi na iyon pinakawalan ng asawa nito ngayon. Except his. At hindi siya pumapatuloy sa 8 na ang anak. Pero kung titingnan niya si Daphne parang wala pa itong anak. Ilang beses na niya itong pinagmasdan. Animo isa itong pinuno ng gang. Lagi niya rin itong nahuhuli na nakikipag-fist bump sa mga security guard ng VNet. Halos lahat din na lalaki empleyado niya ay humahanga rito. Ang kutis kasi nito ay halatang may kaya sa buhay. Pwede nga itong pumasa bilang artista. Siguro may ginawang hindi maganda si Carmina sa janitress niya kaya pinatulan ito ng huli. Alam niyang mangkukulam ang janitress niya pero hindi naman siguro ito baliw para pagtripan lang si Carmina kapag ginusto nito.
Sa tuwing nagagawi kasi ito sa opisina niya, lagi na lang itong may reklamo. Kanina pagpasok nito sa opisina niya, gusto niyang magalpak ng tawa. Ganun din ang dalawa niyang kaibigan. Basang-basa kasi ang suot nitong damit at dahil manipis lang ang suot nito kaya bakat na bakat ang lahat dito at halos wala nang maitatago pa. Carmina, go home because you're soaking wet. Kapag hindi ka pa nagpalit ng damit baka magkasakit ka na. Malumanay niyang paliwanag sa babaeng namumula ang muka. Binato ba naman ng mansanas ni Daphne sa mukay. Sa palagay niya gustong-gusto nitong saktan ng janitress niya. Kaya lang mas matapang ang huli dahil mukhang hindi rin iyon magpapahuli ng buhay. Fired her, Joshua. I don't want to see her again. Nanggigigil nitong utos sa kanya. Napahilot siya sa sentido. He will never do that to Daphne. Mukha pa lang ng babaeng yun nakakatakot na. Tsaka maayos naman daw itong magtrabaho. Maaga daw itong pumapasok at laging nakangiti ayon sa mga katrabaho nito. Tama rin naman pala ang nalagay nito sa resume na masipag ito at maaasahan. Isa lang naman ang problema niya kay Daphne at yun ay ang hindi nito paggalang sa kanya, kaya naman kung minsan ay pinapahirapan niya ito. Minsan kasi kapag galit siya, mas doble ang galit nito, kaya naman siya na lang ang nag-a-adjust. At kung makatingin pa ito para bang binabasa nito ang lahat-lahat sa kanya. She's scary. Mas nakakatakot pa ang babaeng yun sa multo. Ngayon lang siya natakot sa isang tao at sa janitress niya pa. Sa tuwing malapit ito sa kanya, pakiramdam niya malapit na rin ang katapusan niya. Na para bang lagi siyang malapit sa panganib. Napabuga siya ng hangin. Let's talk about that some other time. Umuwi ka na muna dahil may mga pag-uusapan pa kami. Pagsasinungalin niya para hindi nito mahalatang ipinagtatabuyan na niya ito. Wala naman talaga silang pag-uusapan ng mga baliw niyang kaibigan pero gusto niya na muna itong umuwi dahil sumasakit ng ulo niya. Tumango-tango naman ito pero parang napipilitan lang. Okay, but I will be back. Tumango naman siya ng sunod-sunod para kunwari umaayon siya sa kagustuhan nito. Nagulat naman siya nang bigla itong lumapit sa kanya at ginawaran siya ng halik sa kanyang mga labi. Nang makabawi bahagya niya itong inalayo sa katawan niya. Please go home, Carmina. I'm tired and I have many things to do. Nakausap niya dito dahil pakiramdam niya malapit na pumutok ang ugat niya sa sentido dahil sa konsumisyon. Carmina is always like that. Bigla na lang siyang hinahalikan kahit saan at kahit kailan ito gusto. Napatingin naman siya kay Vince at kay Nick dahil halos maubos na nito ang isang basket na puno ng prutas. Itong mga ito, dumadagdag pa sa problema niya. May mga bahay naman ito, may mga sarili din namang opisina. Hindi niya alam kung bakit dinarayo pa siya ng mga walang hiyang ito para lang kumain ng prutas sa harapan niya. Para itong mga baboy na kumakain ng sapal. Nagsusubuan pa ang mga ito ng ubas. Hiyo! Komento ni Carmina na tila nandidiri sa dalawa dahil nagsusubuan ito ng prutas habang titig na titig sa isa't isa. Hey baby, open your mouth. Say ah. Parang tanga na utos ni Vince kay Nick. Umakto naman si Nick na tila nagmamaktol pero kalaunan ay ibinuka rin naman ang bibig. Thank you baby. Wika naman ni Nick sabay pisil sa ilong ni Vince. Are you two in a relationship? Usisa ni Carmina sa dalawa habang nakangiwi. Ang dalawang kaibigan niya naman ay sabay na tumango at hinaplos panghita ng bawat isa. Today is our anniversary and we plan to travel to celebrate. Tugon ni Vince na pinaliliit pa nito ang boses. Tumingin pa ito kay Nick. Right, baby? Tumango naman si Nick at kunway sinusuklay-suklay pa ang buhok ni Vince sa pamamagitan ng daliri nito. Yes, and we are also planning to advance our honeymoon. Yuck! More of your gross. Makalis na nga. Nang makaalis si Carmina ay sabay na natawa ang dalawa. Ang bababaw ng mga kaligayahan. Dude, narinig mo ba yung sinabi ng janitress mo? Huwag mo daw araw-arawin si Carmina. Grabe ka naman kasi. Ihi lang yata ang pahingan yung dalawa kapag nagtatali kayo eh. O baka naman sa kama na rin kayo umiihi dahil ayaw niyong maputol ang ginagawa niyo. Wika sa kanya ni Vince nang makaalis na si Carmina. Itong lalaking ito, lahat napapansin. Both of you, get out! Bulyaw niya sa mga ito nang sa nalang tatlo ang nandoon. Parang hindi siya naririnig ng dalawa. Sabay pang tumayo ang mga ito at sumipa-sipa sa ere habang si Nick naman ay sumusuntok-suntok. Kala mo'y nagta-training ang dalawa ng taekwondo. I like your janitress, dude. Parang sinapian ang dalawa sa mga ginagawa nito. You know what? Gusto ko rin matuto ng ganun. Can I borrow her? Paghingi ng permiso sa kanya ni Vince na ang tinutukoy nito ay si Daphne.
Sinipa kasi ni Daphne kanina sa Carmina kaya itong mga baliw na ito halos tumulo ang laway dahil sa sobrang pagkamangha. Simpleng sipa lang, bilib na kaagad. Kahit naman sinong tao marunong sumipa. It's just a simple kick. Huwag nga kayong mga mangmang. Kahit sino marunong sumipa. Kabayo nga marunong, ikaw pa kaya? At saka pwede ba lumayas na kayong dalawa? Naiinis niyang saa dito. Sakit mo naman magsalita, Joshua. Ang aga-agang init na kagad ng ulo mo. Hindi mo man lang kami binata ng good morning. Hindi na ikaw ang Joshua na kilala namin. Saad sa kanya ni Vince sa kunway pinalungkot pa ang boss nito habang nagsasalita. Nagbago ka na talaga. Si Nick naman ay tumangutang habang hinahaplos ang likod ni Vince. Nagbago ka na Joshua. Hindi mo na kami mahal. Nasasaktan mo na kami nang hindi mo nalalaman. Dagdag naman ni Nick sa mga sinasabi ni Vince. Dati palagi mo kami binabati ng magandang umaga. Samantalang ngayon hindi na. Ang sakit sa mata ng mga ito. Sarap hampasin sa mga paa para sana mapilayan. Nang sa ganoon hindi makalakad ang mga ito ng 1 taon. Masayang masaya siguro siya kung may mga saklay ang mga ito para siya na lang ang dumalaw sa dalawa. Hindi yung araw-araw siyang dinadalaw. Mabuti sana kung nakakatulong sa kanya kaso hindi naman. Hindi na nga nakakatulong, nakakaperwisyo pa. Ano maganda sa umaga? Kung mga baliw ang bubungad sa akin. Nakakasawa yung mga pagmumukha nyo. Dumadagdag pa kayo sa problema ko. Lumayas nga kayo dito. Pagtataboy niya sa 2 baliw na akala mo'y aping-api ang itsura. These 2 guys are so annoying. Lagi magkasama, daig pa ang kambal. May iba ako, Joshua. Bakit nga pala kailangan mo na bisikleta? Usisa sa kanya ni Vince na ngayon ay seryoso na muka. Gusto mo bang matuto para ikaw na maghatid sundo si Jonetress mo? Naku, kung magsasanay ka palang dude, lagyan mo ng packing tape yung itlog mo para hindi gaanong maalog. Sa pagkakatanda niya, wala siyang sinabing kailangan niya ng bisikleta. Itong mga ito, ang mga nagsuggest sa kanya. Umismid siya dito at binato ito ng hawak niyang ballpen. Sino nagsabi sa'yo na gusto kong matuto? Bakit ako magbibisikleta kung may mga sasakyan naman ako? Ano akala mo sa akin, may sayad? Bakit ko papahirapan ang sarili ko? Sunod-sunod niyang tanong rito. Pero ang totoo talaga ay inutusan niya si Mang Ato na hanapan siya nito ng bisikleta. Kung siya kasi ang bibili, baka makita siya ng mga kaibigan niya. Baka mamatay pa ang dalawa sa kakatawa dahil kilalang kilala niya ang 2 baliw na ito. Mga pakialamero ang mga gagong ito kaya wala siyang maitatago. Dude, napatingin siya kay Vince na magsalita ito. Para pa rin itong gago na sumisipas-sipas sa ere. I can't believe na tumagal ka sa babaeng yun. Alam niyang ang tinutukoy nito ay si Carmina. Sinamaan niya ito ng tingin. Kayo nga natatagalan ko eh. Siya pa kaya na napapakinabangan ko? Kayo, napapakinabangan ko ba kayo? Sabay pan tumawa ang dalawa. Pwede mo naman kaming mapakinabangan eh. Saad dito at binalingan pa ang isang kulang sa buwan na sumusuntok-suntok sa ere. Diba Nick? Tumango naman si Nick. Yeah. Hubaran mo na si Joshua, Vince. Paliligayahin natin siya. Yun lang pala eh. Para naman mapakinabangan niya tayong dalawa. Nang sa ganun, hindi siya nagagalit sa atin. Yun lang naman ang papel ni Carmina sa buhay ng kaibigan natin, di ba? Kaya tayo nalang magpapaligaya sa kaibigan natin simula ngayon. Non-stop pa, kung gusto niya. Di bali nang mapasma tayo, mapaligaya lang natin siya. Kung mag-usap ang mga ito, akala mo'y wala siya doon. Joshua, tawag sa kanya ni Vince. Nakahanda na yung kamay namin. Ilabas mo na para makarami tayo. Napabugo siya ng hangin, para siyang nagbantay ng 2 tao na bagong takas sa kulungan. Kusa ba kayong lalayas dito sa opisina ko? O ipapakaladkad ko kayo sa mga security guard habang nakahawak sila sa mga itlog nyo? Sabi ko kasi sa'yo, Nick eh. Kanina pa kita niyayaya na umuwi na tayo pero ayaw mo pa. Dalhin mo na yung basket para makauwi na tayo. Ani ni Vince kay Nick na para bang sinisisi nito ang huli. Bakit ako? Anong alam ko? Ikaw nga dyan ng... Out! Putol niya sasabihin pa sana nito. Tara na pare, hindi na tayo love ng kaibigan natin. Oo nga, alis na tayo. Balik na lang tayo bukas. Mag-aakbay pa ang dalawa habang palabas ng opisina niya. Sinisisi pa nito ang isa't isa samantalang pareho naman itong mga buwisit sa buhay niya. Miss, di maloko. Tawag sa kanya ang taong kilalang kilala niya. Walang iba, kundi si Joshua. Hindi niya ito nilingon dahil wala siya sa mood makipagtalo ngayon. Pagod na pagod siya sa totoo lang. Halos maghapon kasi siyang nagpump ng baradong kubeta.
Langhiyang bilyana na to, may pera naman. Kung bakit hindi ito tumatawag ng Poso Negro o plumbing services. Kahit nasusuka siya, panay pa rin ang ngiti niya. Langhiyang buhay to. Tapos ngayon, nandito na naman ang gagong to. Utang na loob naman. Sa ngayon, ang pinakamasayang yugto ng buhay niya ay kapag oras na ng uwian. Daphne! Ulit nitong tawag. Nagkunwari siyang hindi ito naririnig. Uwian na kaya wala na siyang pananagutan pa. Tuloy-tuloy pa din siya sa paglalakad. Maglalakad na lang siya pa uwi, total malapit lang naman ang apartment niya. Hindi niya kasi alam kung susunduin ba siya ni Ethan ngayon. Hindi pa man siya nakakalayo nang habulutin nito ang braso niya. Kalma lang, Daphne. Susupot lang yan. Paalala niya sa sarili. Huminga muna siya ng malalim bago nagsalita. May sasabihin ka ba, sir? Are you deaf? I was calling your dumb name, but you didn't answer. Angil nito. Aba, ibang klase din to. Uwian na pero parang ayaw pa siya nitong pauwiin. Inirapan niya ito. Bakit? Kailangan mo ba ng extra service, Sir Joshua? Sorry but I can't. Pagod na pagod ako ngayon kaya hindi kita mapagbibigyan sa gusto mo. At isa pa, yung asawa ko pinagod na ako kagabi. Ngayon naman, pagod ako sa trabaho. Pakausap naman, tantanan mo muna ako ngayon. What? Halatang nabigla ito sa naging pahayag niya. Kala mo virgin, kunwari inosente. Uwian na, uy. Baka nakakalimutan mo. May sasabihin ka ba? Bilisan mo dahil nagmamadali ako. Mataray niyang saa dito. Kung hindi sana siya nito hinablot, siguro'y malayo na ang narating niya.